Tanghaling gumising na ang ating mga boarders ngayon kaya eto gutom na gutom. Ngayon ko lang nalaman si Mickey Boy hindi pala nakain ng dinuguan. Anyway, chichika ko rin sa inyo, yung cellphone na ginagamit ng Mickey Boy nyo, ayun, nasira. Kaya ito pinagawa namin ni Papa Bernard kasi nakakaawa naman. Titiisin ko na nga sana po na hindi muna pag-cellphonein. Kaya lang pagdating sa bahay, malungkot siya at kung ano-ano pinagagagawa. Hindi na rin po talaga natin matiis. Umagang kay ganda nga dyan mga ka-boarders, naisipan ko ipagluto si Papa Bernard bago pumasok kasi nga marami tayong tuyo. Tapos nag-insilada ako ng talong. Etong pinakamaliit natin boarders, ang agang nagising, dinalang kasi siya ng papa niya ng lugaw. Yung dalawa naman yung kuya, ayun, harok na harok pa. Kahit anong gising ko, knockout talaga. Hindi naman po mga puya, talaga masarap lang talaga ang tulog. Mag-aalas 10 na nga nagising sila Kuya Bren, kaya naman, eksakto nakaluto na daw si Tito Ayi dun sa kabila. Kaya pinakuha ko na lang siya ng ulam. Tito Ayi na dinuguan, ulam natin. Ang pakiramdam nga po daw ni Kuya Bren ay para siya ng lalambot. Paano tanghali na gumising? Pasintabi na lang po sa mga ka-boarders natin na hindi kumakain ng ganitong ulam. Dito po kasi sa amin ay bihirang-bihira naman po kaming kumain ng ganito kasi depende po sa nagluto. Dahil nga po bihira naman kaming kumain nito, ngayon ko lang nalaman na si Mickey Boy ay hindi pala nakain ng ganitong ulam. Tinalo pa ng ating maliit na boarders na kumakain daw siya niyan, lalo't si papa niya ang nagluto o kabog, sino ka dyan. Buti na lang at may itlog tayo sa ref, yun na lang ipapaulam natin kay Mickey Boy. Pero si Kuya Brent walang problema, kumakain siya niyan, inuto-uto ko lang. Char. Mahirap naman kasi pong pilitin kung ayaw talaga kasi hindi nila may enjoy ang kanilang pananghalian. Kasi masarap siya magluto. Siyempre. Baka papa yun. Nandiyan sa gulayan. Oh my God, ang sarap. Oh my God, ang sarap. Kita mo nga naman, pwedeng-pwede talaga isama to kay Mickey Boy. Mga bulera din. Nako, ikaw talaga, Baby Gretel. Kung hindi lang, hindi na kita isosolis sa inyo. Char. Akala mo nga ay maninibago ka kasi ngayon ka nalang nag-alaga ng bata. Pero hindi, pag siyang kasama mo, parang matanda din. Dati ay tinatanong ako ni Mickey, bakit ayaw ko daw siyang sundan? Gusto niya daw maging kuya. Gusto niya daw yung magiging anak ko ay baby girl na. Tinatanong niya nga kung paano daw ba nabubuo ang bata. Buti nga hindi niya sinasabi kung na-order ba yun sa Shopee. Sabi ko na lang ay bine-blessing yun ni God. Ang hirap din kasi mag-explain kasi alam niyo na mga kabataan ngayon masyado na rin matatalino. Tapos mga lalaki pa yung mga anak ko. Pero in fairness, si Mickey Boy hindi niya alam ang salitang bembang pero meron siyang word na alam. Hindi ko alam kung saan niya natutunan. Bigla na lang talaga ako natawa kasi sabi niya, Mama, nagbubudjay ba kayo ni Papa? Dahil nga hindi ko alam yung word na yun, tinanong ko siya, ano yun? Bigla na lang talaga siya natawa, ako pa ang nahiya. Sinabi ko na lang sa kanya na hindi kasi yung pinag-uusapan ng mga kagaya niya mga bata. Diyos ko, nakakaloka. Aminin man natin mga magulang o hindi, ang mga kabataan talaga ngayon, hindi na talaga zero knowledge sa ganyang kaalaman. Kaya naman talagang kailangan ng tamang gabay at pangaral. Pero mas matindi ang kalokohan ni Kuya Brent. Tung maliit pa yan. Diyos ko, nakakaloka yan. Kung gusto nyo, i-comment nyo kung gusto nyo marinig ang kwento ni Kuya Brent nung kabataan niya. Mas matindi sa kaalaman ni Mickey Boy ngayon. Pero alam ko naman na hindi pa sasan at malalaman talaga nila yung mga ganung bagay. Pero dapat sa panahon ngayon, enjoy lang nila ang kanilang kabataan. Anyway, naichika lang din naman sa inyo ni Ina Magenda. Sa mga kagaya kong nanay, sino ba naka-experience ng ganun? Yung kausap nyo, anak nyo sa ganung mga bagay, nakakaloka, diba? O siya, paano? Next vlog na uli mga ka-boarders. Bye!